Kung mahal mo, huwag mong saktan. Mahalin mo ng buo at ibigay mo ng tapat ang puso mo para sa taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Dahil bakasyon na, handa na kaming umuwi ni Axel sa bahay nila. Excited na nga daw yung tatay at nanay niya kasi daw darating daw ako. Ewan ko ba kung bakit. Tapos, nag-chat sa akin si Papa. Magpakabait daw ako sa bahay nila Axel. Tapos, maging masipag daw ako. At huwag daw maarte. Kurt, tara na. Ready ka na ba? Axel, oo naman. Ready na ako. Pero akala ko ba magdadala tayo ng mga paputok? Kurt, doon na lang tayo bumili sa amin. Baka mamaya sa layo ng biyahe natin. Tapos mag-iinit yung mga paputok. Baka masabugan pa tayo. Kung sa bagay, tama ka Axel. Baka masabugan tayo. Okay lang sana kung yung paputok mo ang sasabog. Oy, Kurt, alis na tayo. Huwag mo akong tuksuhin. Baka ipaturotot ko sa'yo to. Axel, pwede naman. Wika ko kaya eto. Palis na sana kami kaso nagtarotot muna ako. Inilabas kasi ni Axel Kaya ito nung pumutok na masaya lang. Kaya ito konting ayos lang sa sarili. Kasi naman si Axel sinabunutan ako. At eto, paglabas namin sa kwarto, nagpaalam na kami kay Aling Yoli. Sabi pa niya, mamimiss daw niya yung mga ingay sa kwarto tuwing hating gabi. Yung parang may naglilihi. Kasi daw, parang may naririnig daw siyang naduduwal na parang nasusuka. Di ko alam na naririnig ni Aling Yoli yun. Kaya eto, pag-alis namin, grabe, isang mahabang biyahe na naman. Pero masaya kapag kasama mo yung taong mahal mo. Hindi nakakainip. Tapos si Axel, puro kalokohan. Sa likod kasi kami nakaupo. Ito ba, sa kalagitnaan ng biyahe. Ay nako, eto ang nangyari. Kurt, nagugutom ka? Axel, medyo nagugutom nga ako Gusto mo kumain, Kurt? Axel, pwede naman. Ilabas mo na yung pagkain natin dyan. Wika ako, kaya eto. May inilabas si Axel kaso natakot ako. Kasi naman, baka may makakita. Kurt, kainin mo na. Wika ni Axel na parang sira. Aba, inilabas yung temtem niya tapos pagtingin ko sa buong paligid, buti na lang at tulog ang mga tao. Axel, itago mo yan. Ano ka ba? Kapag may nakakita sa'yo, di ako mabubusog dyan. Kurt, di ka man mabusog. Ang mahalaga, nasarapan ka kasi sobrang sarap nito.
Di ka nga nagsasawa kasi lagi mong kinakain. Mga 10 times sa loob ng 24 hours. Axel, binibilang mo pala. Grabe ko. Ang sarap kasi. Ano, Kurt? Kakainin mo ba? Axel, sa inyo na lang. Huwag dito sa bus. Sure ka ba, Kurt? Wika ni Axel na di ko alam kung seryoso ba talaga. Ayaw niyang itago eh. Natutok sa tuloy ako kaya ito. Naging marupok na naman ako. Tulog naman ng halos karamihan kaya eto. Kunwari, nahiga ako sa may hita ni Axel. Tapos ayun, alam niya na nangyari. Para akong bata na may lollipop sa loob ng bus. Buti na lang talaga at mabilis matapos si Axel. Mga 2 minutes lang siguro okay na. Napawi na ang uhaw ko. At eto, saka pa kami kumain ng burger na binili namin sa bus station. Kaso, di masarap. At matapos makakain ng burger, ewan ko ba. Pero nakakaantok. Kaya naman, natulog lang din talaga kami ni Axel habang nasa biyahe. At eto, ginising na lang kami ng konduktor kasi malapit na daw kami sa babaan. Kaya eto, kahit lutang pa kami ni Axel, nagtungo na kami sa harapan ng bus. Tapos eto, bumaba na kami. At isang sakay pa ulit. Medyo malayo kasi talaga tong kay na Axel eh. At sakto, nung makarating kami, takip silim na. Napakaganda ng sunset. Sinalubong kami ng kuya ni Axel. Kinuha niya yung mga bag namin tapos eto, nasa gitna siya habang naglalakad kaming tatlo. At nakaakbay siya sa amin ni Axel. Kurt. Buti, nakabalik ka. Kamusta? Hindi ka ba ginugulo ni Axel sa pag-aaral? Ay, hindi naman. Siya pa nga yung nagtuturo sa akin kapag may di ako maintindihan. Wika ako sa kuya ni Axel. Uy, kuya. Ikaw mukha ba akong magulo? Tsaka pala kuya, namiss kita. Wika naman ni Axel sa kuya niya. Axel, bunso, pwede ba? Huwag mo akong bulahin. Saka mamaya, sa tabi ko matutulog si Kurt ha. Para di kayo siksikan sa kama mo. Kurt, okay lang ba sa'yo na ako ang katabi? Wika ng kuya ni Axel. Natatawa tuloy ako. Halatang inaasar na naman niya si Axel. Kuya, hindi pwede. Kami dapat ang magkatabi. Tsaka kuya, palit na lang tayo ng kwarto. Total, single ka naman. Wika ni Axel sa kuya niya. Bunso, sinong single? Ako ba? Wika ng kuya ni Axel. Tapos ito, may sumalubong sa amin na isang babae galing sa bahay nila. Tapos, ang laki ng tiyan. Bunso, si Patricia pala, ate mo. Wika ng kuya ni Axel. At ito parang hindi makapaniwala si Axel sa nakikita niya. Bunso, magiging tito ka na. Wika ng kuya ni Axel. Pansamantalang natahimik si Axel. Wala kasi siyang alam sa nangyayari tapos ito. Ginulat siya ng kuya niya. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ni Axel sa kuya niya. Kasi naman kahit ako, di ako makapaniwala. Paano nangyari yun?
O siya, mamaya na lang kayo magtanong. Pumasok na muna kayo sa loob. Wika ng kuya ni Axel. Kaya habang naglalakad kami papasok sa bahay, may sinabi sa akin si Axel. Kurt, bubuntisin din kita ha. Napatingin tuloy ako kay Axel. Sabay sabi ng ganito. Axel, magtigil ka. Ayoko. Wika ako. Kaya lang si Axel aba. Bigla ba namang hinawakan ng puwet ko? Kinakabahan tuloy ako. Di ko talaga kaya. Iniisip ko palang naiiyak na ako.